Binabantay natin si 90TW itinaas na ng Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. Nananatiling low chance pa rin sa ating tropical cyclone sector. Intertropical convergence zone patuloy na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Region at Eastern Mindanao. Nalalabi naman sa katamtaman, gloomy at isolated lamang ang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, especially sa bandang Cagayan Valley, Metro Manila at ilang bahagi ng Southeastern Luzon at Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw na ng December 2025. Ang oras nating boss may maga, alas 10:35 na umaga. Medyo nagloloko pa rin po yung ating tropical cyclone sector dahil pasulput-sulput lamang yung update ng data. So considering hindi pa po totally stable itong ating tropical cyclone sector dashboard. So gamitin nyo pa rin yung ating binabanggit na uninterruptible tropical cyclone sector. Dito sa ibaba pa rin ang titingnan ninyo. Huwag nyo muna pong gamitin po muna ito. Kasi nag-update siya, din huminto na naman siya as of 3:30 AM. So hindi na po latest po yung data nito. Sasabihin ko na lamang sa inyo kapag totally stable na siya. Sa ngayon hindi pa po stable yung data. Ito muna ang gamitin po ninyo sa ating ginagamit. Ito po nang nasa interruptible na fail-proof na data natin. Yan. Ito po muna ang gagamitin natin mga folks. Ito po yung mas latest na data. Ito po. So, malapit na pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong si 90TW. At gaya nga po na sinasabi natin, ay posibleng shallow, low pressure area lamang ito. Bagamat kay Japan Meteorological Agency, kinonsider na nila ito as tropical depression. So kapag yan ay nakapasok ng Philippine Area of Responsibility as tropical depression kay JMA, maaaring sundin na rin ni Pag-asa yan at tawagin na rin nilang tropical depression. Na kung saan tatawagin sa local name na Wilma kapag naging tropical depression kay Pag-asa. So kung kay Japan Meteorological Agency ay tropical depression category na sa kanila, malamang kay Pag-asa ay nasa moderate to high na po ang tsansa sa kanila. At sa ating tropical cyclone sector naman, nanatiling mababa pa rin daw ang tsansa na magiging isang aktibong low pressure area. Base yan sa mga oras nila yung adjacent ng oras. Since 8 hours po ang ahead natin kumpara sa ibang bansa, asahan natin mangunguna po si Pag-asa na magtataas ng kategorya gamit ang 10-minute average calculation para maliwanag yan mga folks. So sa lagay muna natin panahon, kagaya nga po kahapon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng hot humid na panahon So medyo maalinsangan tayo despite na medyo magiging partly cloudy ito sa mostly cloudy tayo at patuloy na makakaranas ng mga localized thunderstorms, especially po yan sa hapon o sa gabi. Gaya kahapon nakaranas tayo ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi lang masyado dito sa Caloocan. Nagkaroon lang ng medyo light drizzle rain, then tumila din kaagad. So sa ating thunderstorm advisory, care o Pag-asa sa data feed natin, ay ang Metro Manila ay nakataas ang possible tropical thunderstorm advisory o yung localized thunderstorms within 2 hours. Kasama na ang Mega Manila, of course, at yung kapitbahay natin sa Quezon Province, Cavite, Batangas, yan. Nakataas daw po ang advisory ng localized thunderstorms within 2 hours po. So, importante ang payong. Kung hindi man ulanin sa inyo, yung sikat ng araw naman ang kailangan iwasan, kaya gumamit ng payong. And the rest, kasama na nga po ang buong NCR dito at yung kapitbahay natin sa Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite nga po, asahan within 12 hours po ang extension ng monitoring for localized thunderstorms. So, expected dyan, lalo na sa bandang hapon pa rin po, kagaya ng mga nakarang araw na forecast natin. At makikita naman natin ay dito mababa ang tsansa sa amin sa Caloocan, 30% lang daw ang tsansa na pag-ulan, pero posibleng pumasok pa rin yan. So importante pa rin ang payong just in case mag-isolate. Sa current conditions natin, overcast, gloomy haze at partly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan.
So medyo nagkakaroon kami ng medyo windy na panahon pero maaraw at gloomy ang aming paligid base na rin sa CCTV snapshots. Sa labas sa picture na itala naka-weather station kininang 4:49 AM nakapagtala kami ng stationary na 25.4 degrees Celsius. Kahapon 32.3 degrees Celsius ang pinaka-highest air temperature sa amin sa Caloocan pero mataas ang hot humid so malagkit pa rin ang alinsangan yan ha. Naitala ito kahapon ng tanghaling tapat at 12:57 PM. Ibig sabihin mataas ang aming heat index 44.6 degrees Celsius po ang init pandama sa amin sa Caloocan. Ngayon kung titingnan naman natin yung magiging heat index sa atin gamit ang ating almanac. Yan. As of 9:19 AM ngayong umaga nasa 36.6 degrees Celsius pa lamang yung aming extreme quotient heat index sa Caloocan. So tugma naman sa forecast ng ECMWF na 36 degrees Celsius daw ang inaasahang heat index. Sa maghapon, pinaka-highest lamang 40 degrees Celsius mamayang tanghali hanggang alas 2 daw ng hapon na 40 degrees Celsius. Sa ibang bahagi naman sa since medyo moderate tayo ngayon, double check natin kung tumataas ang heat index sa Northern Luzon. Well, mukhang hindi po dahil sa presensya ng ating amihan. So sa Lawag, Ilocos Norte, makita natin medyo katamtaman lamang yung kanilang heat index pa rin dahil sa presensya nga po ng amihan. Nararamdaman na kasi nila yung amihan dyan. Yung northeast monsoon pa rin na dumadaloy. Sa bandang Tuguegarao sa Cagayan Valley, double check din natin. Well, mababa po. So, sabihin medyo hindi ganun kataas ang heat index sa kanila. Sa Santiago, Isabela naman, double check din natin. Mababa lang din. Medyo manageable din ang kanilang heat index. So, mukhang mababa ang heat index. Well, dahil nga po, may mas malamig na nga po kasi kadalasan sa Northern Luzon kahit na medyo maaraw. Sa bandang Dagupan naman, yan, 38 degrees Celsius po, pero hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas, starting ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So mukhang hindi natin masyado isasama siguro ang Northern Luzon sa mga heat index forecast dahil mapapansin natin mababa ang heat index dahil po sa meron na po tayo umiiral na amihan o northeast monsoon. Kaya mapapansin natin, despite na umaaraw sa umaga, mabababa lang ang kanilang heat index. Ibig sabihin, mababa yung air temperature nila at medyo drier ang kanilang outside humidity. Or mataas man ang humidity pero dry yung air. So, yun. So, makita natin dito hanggang 41 degrees Celsius ang pinakamataas. Sa Central Luzon man sa Tarlac ang kanilang heat index. So, sa ngayon, 36 degrees Celsius po as of 10 o'clock ang kanilang kasalukuyang heat index. Mapapansin natin mabababa lamang ang heat index. Sa bandang Batangas naman, dito medyo mataas po at 41 degrees Celsius at papalo ito ng 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. So medyo mas maalinsangan dyan sa Batangas, huwag masyadong magbibilad. Sa San Jose Occidental Mindoro naman ay medyo manageable, although mataas, 39 degrees Celsius at 40 degrees Celsius ang pinaka-highest nila so far, starting 11 hanggang 12 ng tanghali. Sa bandang Cebu naman ay titingnan natin kung mataas din ba ay medyo manageable, 38 degrees Celsius at highest lamang hanggang 40 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang 1 o'clock po ng hapon. So mukhang mabababa ang halos buong bansa natin na heat index. So mapapansin natin dito ang highest heat index natin so far, itong dalawa sira ito eh. So mangunguna ang Davao City sa may pinaka-highest ngayon, 42 degrees Celsius at Leyte na parehong 42 degrees Celsius. Medyo manageable pero at least considering mataas-taas na rin yan konti mga folks. Pero tatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours nangunguna ang Puerto Princesa sa may pinaka-highest air temperature na 34.2 degrees Celsius. At sa Baguio sa lowest temperature naman 17 degrees Celsius, almost stationary lamang na lowest air temperature. At sa Iloilo naman, ang bandang Dumaguete, nakatotal sila na 62 mm na total rainfall po. Sa amin sa Caloocan kahapon, 0.3 mm lamang ang naging ulan namin. So, malapit dito sa amin sa Caloocan, probably siguro Quezon City or bandang Bulacan o Valenzuela siguro inulan. Yan. So, in past 7 days, 19.5 mm lamang ang total rainfall. So, wala pa kaming total na ulan dahil yung assessment natin ngayon, ngayong December ay wala pa tayong latest rainfall. Pero yung average ng December rainfall namin ay nasa 71.8 mm
ang total rainfall. So mababa na siya. So tingnan natin ngayon kung malalagpasan din niya kagaya last month noong November, nalalagpasan din ang average total rainfall. Tingnan natin this month, huling month ng 2025 kung malalagpasan din yan. So titingnan natin mga folks. Yan. Sa ating outside humidity, 83% po. Tumaas ito ng 1% since last hour. At ang ating barometric pressure, 1,010 hectopascals. At mabagal ang pagbaba nito since last hour. High tide and low tide status. So far, pa-low tide po tayo ngayon. So mapababa pa lamang yung sea level. So wala pong problema yan. At sa ating outside air quality ay moderate pa rin tayo at 79 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:06 AM at lulubog po ito mamayang 5:25 PM. At ang ating 89% illuminated na liwanag ng buwan o waxing gibbous, magmemorize pa po siya mamaya pa pong alas 2 ng 2:48 PM po ng hapon. Bukas na madaling araw ng 3:50 AM naman ito, kinabukasan ng madaling araw naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong ikalawang araw ng December, Tuesday hanggang Miyerkules, partly cloudy pa rin tayo at asahan ang localized thunderstorm sa hapon, pero mababa daw ang chance sa amin sa Caloocan, 30 to 30% chance of rain lang daw. So posible pa rin pumasok yan, depende sa isolated rain showers. Bukas sa Miyerkules ay magiging maulap ang ating maghapon daw, may chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms din, at mababa rin ang tsansa o halos 50-50. Eksakto, 48% ang tsansa ng pag-ulan bukas. So, isolated ang magiging pag-ulan natin malamang sa Metro Manila sa maghapon just in case. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Nodo Luzon. Medyo overcasting, gloomy at maulap ang bahagi ng Cagayan Valley. Yan. Makikita po ninyo dito sa may bandang Kalinga, yan, Mountain Province, hanggang bandang Ifugao at Apayao. Medyo mas maulap po tayo dyan. So, ulanin man kayo siguro dyan, isolated lamang ang pag-ulan. At sa kanluran naman ng Ilocos Region, pababa ng La Union at Pangasinan, ay makikita natin ay mas katamtaman at fairly naman ang pagiging panahon. Malamang sa hapon, isolated lamang na may localized thunderstorms lang ang aasahan natin na magiging rainfall forecast. So, the rest ng bandang Central Luzon hanggang Bulacan, katamtaman din po ang lagay ng panahon. Medyo moderate and fairly weather naman. Isolated lang din ang pag-ulan, lalo na sa may bandang Aurora Region, mula dyan sa Kasiguran, pababa ng Polillo, kabilang na ang bandang Atimonan, hanggang dyan sa may bandang Bico Region sa Camarines Norte at Sur. Mula naman sa Bulacan hanggang Metro Manila at Calabarzon, katamtaman din ang lagay ng panahon, partly to mostly cloudy ang inaasahan natin dahil medyo nagkakaroon ng gloomy dito sa may bandang Rizal hanggang Quezon Province o bandang Laguna po. Isolated lang din na magiging pag-ulan na binanggit natin kanina at medyo mababa sa amin sa Caloocan, so posibleng umulan malamang bandang Quezon City po o bandang San Jose del Monte, Bulacan. Sa katimugan naman siguro bandang dito sa papuntang Cabuyao o Calamba, Laguna siguro kung uulanin pag nagkaroon ng accumulated water vapor sa Taal Lake or manggagaling sa bandang Quezon Province po. So puro isolated at asahan po ang localized thunderstorms yan ha. Matatalim ang kidlat kapag nagkataon. The rest naman ng South Luzon o Mimaropa, katamtaman din ang lagay ng panahon. So medyo partly to mostly cloudy tayo. Isolated lang din ang pag-ulan sa maghapon na may localized thunderstorms. Kabilang na ang Puerto Princesa, El Nido at Coron, Palawan. At sa Mindoro naman, rest ng South Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon, yan, hanggang kasama na ang Kabikulan, ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Isolated lamang nakalat-kalat na pag-ulan na tumitila din kaagad kapag kabumusang ulan sa maghapon. So, importante ang mga payong mga folks sa tinding sikat po ng araw dahil yung isolated na ulan, typically bandang hapon po. So, importante pa rin ang payong mga folks hanggang dyan na yan sa buong dulo po ng Sorsogon sa Bico Region at Legazpi. At mula naman sa bindang Visayas, katamtaman din nalagay ng panahon, partly to some mostly cloudy ang iiral sa Panay Island, especially pagitan po ng Iloilo, Bacolod. At mula naman sa bandang Negros Oriental ay magiging partly cloudy to mostly cloudy rin maging sa paligid nga po ng Canlaon area.
Sa Central Visayas, sa Cebu at Bohol, katamtaman, moderate and some fairly weather tayo. Isolated lang din ang mga pag-ulan sa maghapon, kaya importante pa rin ang payong maging sa buong Leyte at Eastern Samar na katamtaman din. At mostly, nagiging fair weather naman tayo sa Eastern Samar. Isolated lang din ang pag-ulan sa hapon, umulan man at may pagkaroon man ng localized thunderstorms, panandalian lamang at tumitila din kaagad. Pero pagdating sa Mindanao, dahil po sa presensya pa rin ng trough o extension trough ng ITCC dito sa ng Indonesian Peninsula, makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na isolated na mga ilang moderate to some heavy rain showers. Dahil kung titingnan natin yung heavy rain potential sa may bandang Davao Region, sa Campos de la Valley, and the rest ng Davao de Oro, may cluster po ng heavy rain showers dyan hanggang Davao Oriental sa may bandang Mati, Baganga at Manay, Davao Oriental. Ingat po kung bigla ang malakas ang busong ulan at magbubunsod po ng mga flash floods. Very ready po tayo anytime. At sa rest ng Davao Region mula Davao del Norte, Davao del Sur ay magiging maulap tayo. Kalat-kalat lang din ang mga mahinat katamtamang pag-ulan ang aasahan na may localized thunderstorms. Ganon din sa ilang area na Maguindanao, North Cotabato, Kidapawan, kasama na ang Takurong at dito sa bandang hilagang bahagi nga po ng Tampakan, Palombok ng General Santos area. So, the rest dyan sa area na magiging gloomy tayo at mga isolated rain showers or localized thunderstorms at ganun din sa bandang Zamboanga Peninsula. Part 2, mostly cloudy ang iira sa Zamboanga Peninsula at expected ang mga ilang light to moderate showers and localized thunderstorms. So, mas concentrated siguro mga pag-ulan sa may bandang Mindanao, hindi masyado sa bandang Visayas at Luzon area na kung saan mas nagmo-moderate at nagfe-fairly weather ang panahon. Epekto yan ng ITCC sa Mindanao kaya patuloy tayong magiging mas maulap at kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So biwari na lamang sa biglaang flash floods just in case maging heavy po ang pag-ulan. So diretso agad sa ating binabantayan na invest low pressure area na si 93W, halos nasa boundary nito ng Philippine Area of Responsibility. So as of 10:31 natin sa latest view, pero yung latest update ay 8 o'clock AM. Susukatin natin ang distansya niyan mula rito sa may bandang Southeastern Luzon. Magiging reference point po natin malamang ay ang Viracatanduanes. Yan. So mula sa pinaka paligid o sentro ng bagyo, ang layo nito mula sa Southeastern Luzon ay 1,226 km east ng Southeastern Luzon or bandang Bicol region po. Sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero halos malapit na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Gaya ng ating forecast kahapon, pinakita nga po natin ngayong araw daw ito na inaasahan ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Siguro mga bandang alas 2 siguro ng hapon ay posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility or siguro mga bago mag 8 o'clock ng gabi. Tingnan na lamang po natin. Pero nanatili siyang low chance na maging low pressure o aktibong low pressure area according sa ating tropical cyclone sector. Bagamat kay Japan Meteorological Agency, kung pupuntahan natin, yung ating tropical cyclone advisories and forecast, itinaas na nga po ni Joint Typhoon Weather Center. Papapansin din natin na sa yellow din ang kulay ng legend. Ibig sabihin mababa rin ang chance sa kanila na maging isang aktibong low pressure area ito sa susunod na 24 oras. However, sa ating 10-minute average at kay Japan Meteorological Agency nga po, gaya ng ating paliwanag kahapon, mas mauuna sila ng 8 hours, actually 9 hours, kaya na itinaas na nila sa Tropical Depression category itong si 93W. So, lumalabas kapag ito'y pumasok ng PAR ngayong araw, kung susunod si Pag-asa kay Japan Meteorological Agency ay tatawagin sa local name na Wilma. Just in case po maging tropical depression kay Pag-asa. Dahil kay Japan Meteorological Agency nga po, under 1,006 hectopascal sa kanila, tinaas na nila ito as tropical depression. Within 48 hours ay tataas pa ba ito? Well, stationary daw sa tropical depression category sa data feed ni Japan Meteorological Agency. So pagkapasok nito ng PAR ay maaari na itong magme-maintain as tropical depression, gaya nating sinasabi, hanggang tropical depression pa lamang kasi sa ngayon. Ang nakakitaan nga po natin na aabutin na kategorya ni 93W. Kayo yung nagpapakalat ng mga nakaraang linggo na sinasabi, aabot na ng super typhoon. Gaya nga po na ating paulit-ulit na sasabi, huwag po muna basta-basta maniwala sa mga ganong konklusyon hanggat hindi pa natin nakikita sa actual satellite imagery at sa mga empirical forecast.
Kaya natin sinasabi hanggang tropical depression pa lamang ang inaasahan nating aabutin yan. So, sa mga ensemble forecast natin, mapapansin natin ay 20 to 40% pa lamang dito sa ating monitoring na magiging aktibong low pressure area siya. Well, at least less than 8 hours kasi yung forecast nito kumpara sa computation ni Japan Meteorological Agency. So, normal lamang po yan. Pero at least, sumunod na po yung mga ibang agencies. So, at least tatahimik na naman yung ating mga basher na nagsasabi naman na fake news na naman daw ang ating pinopost. Wala daw silang nakita sa windy na may 93W. Ngayon, tatahimik na uli sila dahil kinumpirma na naman ng mga ilang weather agencies. Kabilang na rin si Pag-asa ay makikita na nila yung report ng Pag-asa na tama yung ating naunang convergence pa na namomonitor since last week pa. So, yan naman, tatahimik na po yan. So, yan po. At sa ngayon, ay maliit pa ang tsansa nito sa ating tropical cyclone sector na magiging isang ganap na bagyo ito. Bagamat kay Japan Meteorological Agency, tropical depression na po ito sa kanila or moderate naman na tsansa kay Pag-asa. So, kahit hindi ko na silipin kay Pag-asa, naka-indicate yan, naka-orange yan, naka-moderate na. Yon. Kasi, 1 hour po kasi ang ahead na oras ni Japan, ng Japan sa atin. Sa atin kasi ay halimbawa 10 o'clock sa atin, kay Japan 11 o'clock na sa kanila yan. Kaya ahead sila ng 1 hour. So ang computation siyempre ng 10-minute average sa kanila ahead din ng isang oras din compare sa atin sa Pilipinas. Kaya kahit tingnan nyo kay Pag-asa, naka-orange na yan. Kulay orange na po yung kanilang indicator na icon dyan. Yan. So baka sa loob ng 24 oras o sa susunod, magiging pula na kay Pag-asa yan. So ganun po ang magiging analysis niyan. So, wag po tayo magtataka bakit sa aking TC sector na natiling low pa rin po ito. Again, gumagamit po tayo o yung data kasi na binibigay sa atin ng Joint Typhoon Weather Center or ng Hawaii ay Universal Time Coordinated po. So, yun po. Iko-compute nyo lamang yan ng 8 hours ay magiging kapareho na yan kay Pag-asa o kay Japan Meteorological Agency kung gagawin yung 9 hours yung computation nito sa Universal Time Coordinate. Yung po lagi nating i-keep mind po niyan mga folks, ha? So, ito ay pinipilit po na i-restore ng Hawaii yung kanilang web server. So, mukhang nagkakaroon sila ng technical difficulty talaga na maayos po yung data. Kaya, wag po muna natin sundin siguro ito. Pero at least, bago ito mag-shutdown na naman nung 3:30 AM, at least nakita natin yung huling data ni 93W. Yung movement speed niya ay pa west-northwest ang kilos niya sa bilis na 22 km/h. So, mukhang mabilis po ang pagkilos niya. Kung mag-maintain yan, until now, ay malamang ay mamaya siguro, o bago maghating gabi, posibleng pumasok na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero again, gaya na ating mga analysis ng nakarang araw, pagpasok yan ng Philippine Area of Responsibility dito, bigla itong dadaos-dos. Ayan o. Bigla itong dadaos-dos, papunta dito sa may ng Southeastern Luzon. Well, ilang beses na natin piliwanag yan. Meron kasing cold front dito, may malakas na cold front na tumutulak sa kanya. Kung malakas na range of high pressure area. Yung cold front kasi dito ay pumipigil sa kanya na tumuloy-tuloy pahilagang kanluran. So, ang nangyayari ay magre-repel yung bagyo, iiwas siya dyan, and then dadaos-dos daw ito patungo dito sa Southeastern Luzon. Again, hindi pa sigurado kung saan ito totally magla-landfall, ha. Dahil malalaman pa natin this coming weekend, which is nandiyan na yan sa may bandang baybayin po ng Southeastern Luzon, ang inaasahan natin na lalapit itong si 93W. So, tatawagin yan sa local name ng Wilma just in case itaas sa tropical depression ni Pag-asa. Sa ngayon, hindi pa po nakataas yan. Kaya, abang-abang na lamang po sa magiging announcement ni Pag-asa. At dahil sila talaga mauuna na magtataas ng kategorya. So, sa ating tropical cyclone combination, wala pa pong ensemble forecast. Yan, wala pang ensemble forecast dahil nanatili pa nga pong mababa sa 20 to 40% chance na ito'y magiging isang ganap na bagyo pa. So, yung ating DeepMind AI ensemble, wala pa po siyang indication dito sa ngayon. Wala pa pong itinataas. Antayin na lang natin na tumaas po yung probability yan or mag-high bago matototal detection natin yung empirical forecast track. Kaya magbabase muna tayo sa
Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa posibleng development nitong si 93W. Ito po yung actual floating satellite niya. Ayan, meron na siyang low level convection, slightly nagkakaroon na siya ng bahagyang koordinasyon sa kanyang circulation. Mapapansin niyo naman yung inflow ng hangin sa kanya sa baba. Yan, nagkakaroon na siya ng lower inflow. Ito po yung sinasabi po natin na pagka nagkaroon na ng medyo organized development ay posible na itong sa susunod na 24 oras siguro maaring tumaas na po yung kanyang probability na maging isang ganap o aktibong low pressure area. Kitang-kita naman po sa satellite imagery. Hindi pa siya klaro or medyo shallow pa po yung kanyang development. Makikita natin sa pinaka-Dvorak ay halos yung low level convection pa lamang ang nag-organize. Yung sa itaas hindi pa masyado. Agad siyang napipigilan kagad ng environmental steering dito na tumutulak sa kanya pakanluran. So medyo hindi pa pulido ang kanyang sirkulasyon sa ngayon. Maging dito sa ating satellite imagery, halos hindi rin gaano organized pa. Yan. So nanatili pa rin siyang pinaka-tropical wave na habang kumikilos pahilagang kanluran nga po. Yan po yung pinaka-latest analysis natin. So, wala pa po tayong output sa pinaka-tropical cyclone intensity para kay 93W. Antayin muna natin siguro mag-high yan o mag-high chance. Diretso agad tayo sa ating Global Forecast Assessment Monitoring para makita natin kung ano ang possible na magiging trajectory nito si 93W siguro within this weekend na darating, pagdating po ng weekend. So magkakalaman natin yan bago mag-weekend po or this weekend po. Diyan natin malalaman talaga. Kung titingnan natin halimbawa yung forecast ng GFS, courtesy ng data ni Pag-asa din, yung WRF na ginagamit natin. Ayan, yung ating test beta. Test beta pa lang po ito. At makikita na po natin ay by weekend, double check natin by weekend po. Ito po yung accumulated 24-hour rainfall sa NCR at buong Pilipinas. Para makita nyo po. Yan. So in 24 hours po mapapansin natin ay ang paglapit nitong si 93W po. Yan. Ito po ay December 8 na po ito. So by December 6 siguro o December 5, ayan, lalapit po siya dito. Pero base kay GFS, mas mababa po yung pagdaos-dos niya. Lalapit siya dito sa may bandang Northern Samar. Ayan o. So magkakaroon na ng mga pag-ulan dito, mga heavy rain showers sa paligid po ng Bicol region. Pagdating ng December 7 po yan. So linggo, sa darating na linggo daw, magiging malakas. So Sabado pa lamang, medyo magiging maulan na po ang Eastern Visayas. Yan. Mga Sabado po yan, magiging maulan na po ang bandang Southeastern Luzon, Eastern Visayas, dahil nandyan na yung pinakasirkulasyon ni 93W. So, posible itong maging si Wilma, pero tropical depression category malamang. So, ito po yan, lalapit po siya pagdating po ng linggo, Sunday po yan ng madaling araw, ha? Yan, magiging maulan na sa bandang Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur, Legazpi at Sorsogon, ilang bahagi ng Northern Samar, at ilang paligid po ng Cebu, northern part ng Leyte, yan, sa paligid niya, magkakaroon ng mga moderate o heavy rain showers po. Yan. Sa NCR, hindi pa masyado ramdam. Kita rin sa NCR, hindi pa masyado ramdam sa NCR. And then, mga bandang kinabukasan na, in the next 24 hours, ito na po yung magiging ulan. Magiging maulan daw sa halos buong bahagi ng Northern Samar, o buong Southern Luzon, apektado na ang Kabikulan, yan, Southern Luzon hanggang Marinduque, hanggang Quezon Province. Moderate to heavy rain showers po ang aasahan ninyo dyan sa darating na susunod na Lunes, next Monday na po ito, ha. Yan. Yan, moderate to violent ang area ng bandang Northern Leyte, ilang parte ng Panay Island at dyan sa bandang paligid po ng Southern Luzon. Yan. Moderate to heavy rain po tayo dyan at may mga ilang cluster na magkakaroon ng violent na lalagpas ng 180 mm accumulated rainfall po yan. Sa NCR naman, at least may mga light drizzle rain na tayong nararamdaman, mabababa dito, at least mga 1 o between 1 mm. Yan, mga light rain po tayo. Medyo magkakaroon na tayo ng mga light rain sa Metro Manila daw sa darating na Lunes. So, yun po yung huli niya. Yung SWAT ng magiging ulan, ito po yan sa loob ng 6-hour accumulated rain SWAT.
hanggang siguro hanggang December 8. Yan. So, ito po yung hanggang December 8. Ito po yung paglapit ni 93W. Ito po yung area na kung saan masasakop ng mga pag-ulan. Makikita nyo po ang bahagi na ito ng northern part ng Visayas o Southern Luzon, magiging maulan po tayo. Ito po yung 6 hour accumulated na kapag yung range niya between 10 meter po, yan, mga 10 meter po yung lakas at yung hangin, approximate, yung accumulated rainfall niya ay apektado ang buong Southern Luzon po at ilang bahagi ng Visayas, lalo na sa hilagang bahagi ng Visayas at Bicol region sa darating yan ng Lunes, next Monday daw. So, pagdating po ng weekend, magiging maulan na po tayo sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Ayon yan dito sa ating ginagamit na MSLP and pressure. Mean sea level and pressure at wind gas. Ito naman yung sa ating wind gas. Kung makikita nyo po yung animation. Hindi na muna natin i-animation. Siguro, ine-next muna natin para mabilis mag-load yung data. So, makikita nyo po hanggang siguro hanggang December 5. Ito po yung paglakas ng ating amihan. Ngayong sa darating na December 3. Yan, sa pagdating ng December 3, bukas po, lalakas po yung ating amihan daw. Yan. So, ngayong araw, ito po yung ano natin, wala tayong malakas na amihan. So, lalakas po yung ating amihan bukas. Yan. Mga bukas ng hapon o gabi, lalakas na naman po yung ating amihan. So, lalakas po yung mga bugso ng hangin. Kitang-kita po yung bugso ng hangin. Yan. So, ito na po yung paglapit ni 93W sa darating po na December 5. So, mga Friday na po ito, lalapit na sa may bandang Eastern Visayas. Itong si 93W, ito na po, magkakaroon na siya ng sirkulasyon. Mapapansin nyo po yung paglapit niya hanggang December 7, mga Saturday po, makakaranas na po ng malawakang pag-ulan ang Kabikulan at Eastern Visayas. Pero makikita natin mataas ang concentration ng ulan sa Northern Samar. Yan, dahil yung quadrant po ng ulan ay mas mataas na umaabot ng mahigit 61.9 o 62 millimeters na total rainfall ang aabutin ng mga taga Southeastern Luzon at Visayas. Dito sa miba ng Eastern Visayas, lalo na ang Northern Samar, yan, makakaranas tayo ng aabot daw sa at least 56 o 102 kilometers per hour ang bugso ng hangin. Then heavy rain naman ang pag-ulan ang maiiral dyan. So maghanda po tayo just in case po. Dahil mukhang mas mababa ang magiging trajectory nito, pero ayon lamang ito kay GFS po. Kay GFS kasi yung data na ito. Yan po. Then lalapit po yung bagyo, then magtatraverse po ito sa bandang Northern Visayas o sa pagitan ng Southeastern Luzon. So mapapansin nyo po, magtatraverse po siya dito sa may bandang Southern Luzon. So yan pa lamang yung pinaka-latest na magiging galaw po nitong si 93W. Mag-update naman tayo. At least meron na kayo idea kung paano ang magiging galaw nitong si 93W o Wilma, just in case na maging tropical depression. Well, malinaw naman dito, magiging tropical depression siya ayon dito sa ating 24-hour mean sea level pressure. So tatawagin talaga itong Wilma just in case po na susundin na ni Pag-asa si Japan Meteorological Agency once na pumasok nito na Philippine Area of Responsibility ngayong araw or siguro bukas. Yan, depende sa magiging kilos niya. Yan po yung magiging animation niya. Ayan. At least may idea na kayo yung magiging kilos nitong si 93W. Magtataverse siya sa may bandang Southern Luzon. Yan. So, magkakaroon pa rin tayo ng pag-ulan sa Calabarzon area at Metro Manila, pero siguro mga light to some moderate rain showers lamang ang iiral. Dahil kasabay din kasi yan ng paglakas ng ating northeast monsoon o amihan na naman. Sasabayin niya ng paglakas na ng ating northeast monsoon. Siyempre, magkakaroon ng parang inflow, makakapaghatak ito ng monsoon trap, itong si 93W mula sa Hilaga. So, ang tendency po yan, hahatakin na naman niya yung ating amihan sa Hilaga. Napalalakasin ang shear line dito. Ayun, so, at least may idea na po tayo mga folks sa magiging galaw ni 93W.
Yan. So at least may idea na kayo mga folks. Pero sa ating mean sea level pressure naman ng Japan Meteorological Agency ay halos ganun din ang pinapakita. Mababa rin ang naging trajectory nito. So probably dito sa may bandang Eastern Visayas o Northern Samar ito maglalandfall. And then tatawarin nito ang halos pagitan ng Southern Luzon. Yan, kitang-kita naman po. And then yung mean sea level pressure ng Japan Meteorological Agency, yan, so naging shallow low pressure area din talaga ito. Then tatawarin nito ang bandang pagitan ng Southern Luzon po. Yan. So mababa po yung magiging pagdaos-dos niya. Yan. So hanggang tropical depression pa lang sa ngayon talaga ang nakikitaan dito. Ito po yung tropical cyclone strike probability. Mapapansin niyo po, pare-curve na po siya sa araw ng December 4. So December 4 ay sa darating na Huwebes. Palapit na yan o magre-recurve na siya palapit dito sa member ng Eastern Visayas. Mula naman sa computer models naman ng GFS, ito piniliwanag na natin kanina yung pinakadetalye dito. GFS kasi itong track na ito. Yan, kay GFS yan. So malinaw naman dito sa ating pinakadetalye ng WFS at sa ating namang average precipitate, ito yung magiging trajectory niya. Ayan. So ganun din ang ipinapakita na pinakita natin sa inyo kanina. Kay ECMWF naman, yan. So, kay NAVGEM po ay ganun din ang nakikitaan natin. So, iisa na halos ang magiging trajectory o yung empirical forecast na dadaos-dos nga po ito. Pero base kay ECMWF, medyo mas mataas ng konti yung kanyang trajectory. Parang dito sa may bandang pagitan ng Bicol region ito tatama. So, yun po yung pinaka-average ng forecast track na magiging kilos itong si 90TW o pre-Wilma just in case. Kay NAVGEM naman, walang latest update. So, diretso agad tayo kay Icon. Ito, ganito rin ang pinapakita. So, talagang dadaos-dos siya at lalapit ng bandang Eastern Visayas. Ganon din kay GM, ganon din. Ito, medyo mataas. Bandang Southern Luzon o bandang Calabarzon naman ito dadaan. Ayun o. Medyo mas mataas yung trajectory niya. So, maliwanag na medyo mas dadaos-dos nga po itong si 93W o pre-Wilma kapag naging tropical depression. Sa ating West Pacific Basin, positive na po siya na medyo mataas na. Umaabot na sa at least 30% yung kanyang tropical cyclone formation by the next 24 hours po. Yan, mataas na rin yung kanyang convergence. Very favorable na po. At yung kanyang vorticity ay at least moderate to strong na rin ang kanyang vorticity. Hindi nga lang ganun ka-organized, kaya medyo shallow lamang ang kanyang sirkulasyon. So, malinaw yan mga folks. Samantala, bago ang lahat mga folks, ito na po yung ating bagong data na ang pagitan nito between 1970 to 2021. Kinuha natin base ito sa puro minor La Nina pa lamang din tayo. At minor La Nina to neutral, yan. Ang pinagbasehan natin ng mga taon na kinuha natin between 1970 to 2021. Yan. Kinuha na natin yung data at mapapansin natin mukhang hanggang 3 na bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area Responsibility. Kaya lang, nakikitaan natin dito at least 1 o 2 rito ay posibleng malakas na bagyo. Yan, posibleng malakas na bagyo, 1 o hanggang 2 at mas mababa po yung trajectory. Usually, bandang Mindanao or bandang Surigao ito dumadaan. Yan. Kung maalala ninyo po si Kabayan, ganito yung nagiging trajectory ni Kabayan. So, kung makapapansin po natin dito, yung malamang itong unang bagyo na binabantay natin ay dito nga po yan, sa may bandang pagitan nga po ng Southern Luzon or Visayas. Yan. Ito na yon. Pinapakita na dito yung magiging trajectory. At mapapansin nyo po, dito, medyo padaos-dos po yung galaw ng bagyo rito. Usually padaos-dos na. Yan, pag ano na siya, then dumadaos-dos siya pag ganyan. Then yung isa naman ay mas mababa, yung kapareho ni Kabayan dati na galaw, dito dumadaan niya ng bandang Surigao del Norte. Yan. So 1 hanggang 2 ang posibleng malakas na bagyo ang mabuo. Maring hindi ito si Wilma. Posibleng yung susunod kay Wilma siguro just in case may mabuo, possible. Malamang maging tropical storm, minsan severe tropical storm. Yan. Tropical storm or severe tropical storm. Typhoon, at least mga around 40% chance na magkaroon tayo ng hanggang typhoon category pa rin.
kapag malakas po yung Coriolis o tumama o tumempo po na maganda ang sea surface temperature. So naglalaro between tropical storm to severe tropical storm, ang mostly mataas ang percentage, at least 60% chance. Yan. Pero yung typhoon category o mas higit pa na mas malakas o super typhoon, at mga naglalaro lamang 40% chance lang na posibleng meron tayong mabuo na ganung kalakas na tatama sa alinman dito sa may bandang Eastern Visayas or bandang Mindanao. Yan, bandang Northern Mindanao area. Yung tsansa na mas mababa ang daan nito, kagaya dito sa may bandang Davao Oriental tumawid, at least naglalaro lamang yan 30% chance na may magaganap na naman na mas napakababa ang trajectory ng bagyo. So, 2 hanggang 3 po ang maaring may mabuo tayong bagyo ngayong buwan. At 1 hanggang 2 rito ay posibleng mas malalakas na bagyo between tropical storm to severe tropical storm, at yung masigit pa sa severe tropical storm o typhoon to super typhoon category, at least 30% chance na maaring may mangyari na umabot sa typhoon to super typhoon category. So, yon lang po yung pinaka-analysis natin. Abangan na lamang ninyo yung magiging post natin yan sa Facebook page para sa ating tropical cyclone forecast analysis for the month of December 2025. Yung tsansa naman na may tatama sa Luzon ay napakaliit lamang ang tsansa, at least 20% na may pumasok na may kikilos na naman papunta sa bandang Northern Luzon. Depende yan kung humina po yung ating amihan or nagkaroon ng butas pagitan ng high pressure ridge o high pressure area sa Hilaga. So, case to case po, pagka humina po yung ridge of high pressure area sa taas, doon lamang papasok siguro yung 20% na yung trajectory ng bagyo o low pressure area ay tatama sa hilagang bahagi ng Luzon. So, abangan nyo na lamang po yung pinaka-details natin yan sa Facebook page para sa ating monthly report ng Tropical Cyclone Forecast Analysis. Samantala sa ulat lindol, mukhang tulog pa ang inyong lingkod nung nagkaroon ng medyo malakas-lakas sa pagyanig na na-detect ng aking seismograph kaninang 6:12 a.m. 6:12 a.m. po ng kaninang umaga. So, tingnan natin yan sa short period ni PHIVOX kung ilang magnitude po yan. Well, mga 6:11 naman dito kay PHIVOX. Oy, malapit. Sambales ito. Southwest ng San Felipe, Sambales, magnitude 4.6 po ito. Kaya malapit lang sa Caloocan, kaya na-detect ng aking seismograph. Yan. Kay PHIVOX, sa computation nila, magnitude 4.6 po yung computation na may lalim na 5 km. Ang babaw pala, kaya na-detect ng aking seismograph kaninang umaga. Yan. So, nasa may bandang karagatan nito ng San Felipe. So, expected, wala namang tsunami warning. Pero malakas-lakas din ito at napakababaw. So, 6:11 a.m. kay PHIVOX. So, malamang ang 6:11 din. Pero dito, bandang 6:12 AM naman ito sa amin sa Caloocan dahil medyo may distansya pa rin yan mula rito sa epicenter at bago mag-arrive sa amin sa Caloocan. So tingnan natin kung gumalaw ba yung tubig dito sa may bandang Olongapo pa sa Subic. Well, so far wala naman po, hindi naman tumaas, walang ripple, so wala tayong tsunami warning, hindi naman nag-vibrate yung ating sea level real time ng ating buoy na ginagamit courtesy of Buoyancy NOAA. So, wala naman pong nakataas na tsunami warning. Pero, kaninang madaling araw, nagkaroon din ng magnitude 4.1 dito sa may bandang northeast ng Caguet, Surigao del Sur naman. Yan. 2:32 a.m. naman ito naganap at may magnitude 4.1 na may lalim na epicentral depth of 22.1 km. So, mukhang aftershocks o karugtong na lindol yan sa may bandang Surigao area. So, mag-iingat pa rin tayo mga folks. At mula kanina madaling araw ay at least nakadalawa tayo na magnitude 4 kung pagbabasa natin ang data feed ni PHIVOX. At tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks natin sa ilang bahagi ng Bogo, Cebu hanggang Manay, Davao Oriental. So, double check natin yung ating historical earthquake for the month of December. Hopefully, na-separate na po ito ni PHIVOX. Sana. Tingnan natin yung total earthquake for the month of December. Kung hindi pa niya nasa-separate, isubtract na lamang po natin yung total earthquake para makuha natin yung total na bilang. So, ito po, for the month of December 2025, hindi pa na-separate. Pero bilangin pa rin natin. Ang total na earthquakes dito, 1,319. So, isusubtract po natin yan, ha? So, 1,319 po yan. Isusubtract po natin for the month of November. Yan.
Yan. Para makuha natin yung tamang bilang. 1,227. So, nasa 92 na po ang total earthquakes natin. Yan. Pero hindi muna natin mabibilang yung bawat isa nito dahil magkakahalo pa po yung month of December at month of November. So, hindi natin ma-signify, hindi natin ma-separate o signify na mabibilang ng separate ang November to December muna. Pero at least meron na tayong 92 total earthquakes. Konti pa lamang po ito mga folks kung titingnan natin yung total earthquakes. Dahil sinubtract lang natin yung total earthquakes last month at yung kasalukuyang buwan. So nakakadalawang araw pa lang naman tayo. So asahan natin mababa pa lang ang bilang ng mga lindol. Pero expected magiging madami pa rin yan dahil tuloy-tuloy pa rin yung dami ng aftershocks dito sa Mindanao, Bogo, Cebu hanggang Davao Oriental. So antayin natin na maayos po ni Phivolcs yung kanilang data feed na mahiwalay yung month of December at November 2025. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng December 2, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 2, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na mas maalinsangan tayo pero kasabay niyan ay sa hapon ay asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At visit lamang sa ating website sa kung malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang araw po sa ating lahat.